Assalamualaikum and good day. I am Samira Ibrahim. So this is the continuation of chapter 11 Back to Calamba 1887 to 1888. Gobernador General Terrero read the Noli and found nothing wrong in it. But Rizal enemies were powerful. So binasa ni Gobernador General Terrero ang Noli at walang nahanap na mali dito. Ngunit malakas ang mga kalaban ni Rizal. Ang Arsobispo ng Maynila Masagnor na si Pedro Payo, isang Dominikano, ay nagpadala ng isang kopya ng Noli kay Padre Rector Gregorio Echavarria ng Universidad ng Santo Tomas para sa pagsusuri ng isang komite ng guro. Ang komite na binubuo ng mga profesor ng Dominican ay nagsumite ng ulat nito kay Padre Rector na agad na ipinadala kay Arcobispo Payo. Ang Arcobispo naman ay nawalan ng oras sa pagpapasa nito kay Gobernador General. Ang ulat na ito ng mga miyembro ng guro ng Universidad ng Santo Tomas na nakasaad na ang Noli ay heretical, impious or hindi makadiyos at iskandalo sa kaayusang pangrelihiyon at kontra makabayan, mapang-abusong kaayusang pampubliko na nakapinsala sa pamahalaan ng Espanya at ang pagpapaandar nito sa mga pulo ng Pilipinas sa kaayusan ng pampolitika. So si Gobernador Terrera ay binasa niya ang Noli Me Tangere at wala naman siyang nakitang mali. Pero ang kalaban ni Rizal o ang mga pare ay tutulito dahil hindi nila ito nagustuhan ang laman ng nobelang Noli Me Tangere na ginawa ni Rizal dahil ito daw ang kumakalaban sa simbahan at sa mga Espanyol at ito ay isang hindi makadiyos at ito ay kinakalaban niya ang pamahalaan ng Espanyol. Gobernador General Terrero was dissatisfied with the report of the Dominicans, for he know that the Dominicans were prejudiced against Rizal. Ang Gobernador General Terrero ay hindi nasiyahan sa ulat ng mga Dominicano sapagkat alam niya na ang mga Dominicano ay may pagtatangi laban kay Rizal. Ipinadala niya ang nobela sa Permanent Commission of Censorship na binubuo ng mga pare at layman. Ang ulat ng komisyong ito ay naitala ng pinuno nito na si Padre Salvador Font Agustinian Cora ng Tondo. Nagtagpuan nito ang nobela naglalaman ng mga ideya na subversibo laban sa simbahan at Espanya at inirekomenda na ang pag-angkat at paggawa ng maraming kopya at sirkulasyon ng nakakasamang aklat na ito sa mga isla ay ganap na ipinagbabawal. So si Gobernador Herrera is hindi siya nasiyahan dahil alam niya ang kalalabasan dahil ang mga pare or Dominican ay may pagnanais na labanan si Dr. Jose Rizal. So ang mga pare or Dominican ay hindi nila nagustuhan ang laman ng nobela na ginawa ni Dr. Jose Rizal at dahil doon ay alam nila na kumakalaban sa simbahan at sa mga Espanyol, kaya ito ay ipinagbabawal nila na gumawa ng maraming kopya at para hindi ito mabasa ng maraming tao. Ng mga pahayagan ang nakasulat na ulat ni Padre Font ng komisyon sa pag-sensor, si Rizal at ang kanyang mga kaibigan ay nabalisa at hindi mapalagay. Ang mga kalaban ni Rizal ay naganap sa hindi banal na kagalakan. Ang pagbabawal ng Noli Me Tangere ay nagsilbi lamang upang gawin itong tanya. Lahat ay nais na basahin ito dahil balita tungkol sa mahusay na libro kumakalat sa gitna ng masa. Kung ano ang hindi gusto ng pinamumuhian ng mga Kastilang Espanya, ay ito naman ay kagustuhan ng masa.
sa kabila ng pagbabawal ng gobyerno at ang pagbabantay ng malupit na Guardian Civil, maraming mga Pilipino ang nakakuha ng mga kopya ng Noli Me Tangere na binabasa nila sa gabi sa likod ng mga nakasarang pinto. So nang may pahayag ang ulat ni Padre Font na si Rizal at ang kanyang mga kaibigan ay hindi mapalagay at sila ay nababalisa at ang kanilang kalaban ni Rizal ay tuwang-tuwa sa nangyayari. Pero kahit na ipinagbawal ang nobela na gumawa ng maraming kopya, ito ay mas naging tanyag sa masa at maraming tao ang gustong basahin ang Noli Me Tangere, na kahit na ipinagbabawal ng gobyerno na basahin at maraming tao ang gustong basahin ang nobela. Kahit na mahigpit ang Guardian Civil, ay marami din ang nakakuha ng kopya ng Noli Me Tangere at ito ay binabasa ng mga tao sa gabi para hindi sila makita. Nagpasalamat si Dr. Jose Rizal kay Gobernador General Terrero dahil walang taong nabilanggo at mga namatay na mga Pilipino. Tumanggi siyang takutin ng mga prayle na nagtaguyod para sa positibong mga panunupil na laban sa mga taong nahuling nagbasa ng nobela at mapaghiganti na aksyon laban sa may akda nito. So, nagpasalamat si Dr. Jose Rizal dahil kay Gobernador General Terrero ay walang nabilanggo o namatay na mga Pilipino na bumasa sa nobela ni Dr. Jose Rizal at nagpasalamat din siya sa hindi nasaktan si Dr. Jose Rizal sa kalupitan ng mga prayle. Naman ang mga umatake ng Noli. So, ang labanan sa Noli ay naging anyo ng isang digmaan ng mga salita. So, ang Noli ay naging labanan nito ng mga tao. May nag-atake dito at may lumalaban sa Noli Me Tangere. So, iniprint ni Father Font ang kanyang ulat at ipinakalat ang mga kopya nito at naniniwala ang kanyang pagpuna sa pinagagawang nobela ay magpapahamak dito. So, si Padre Font ay nagprint ng mga kopya at sabi niya dito ay ikakapahamak niya ito. So, ang isa pang mga prayle na umatake sa nobela ni Dr. Jose Rizal ay si Agustinian at si Padre Jose Rodriguez ng Guadalupe ay naglathala noong 1888 ng isang polyeto na pinamagatang "Kaingat kayo, be aware" na sumalakay sa Noli at binalaan ang mga mambabasa na kung basahin nila ito, gumawa sila ng mga mortal na kasalanan kung ang nasabing libro ay puno ng herehe. So, ang polyeto ito ay maliit na libro. So, si Padre Rodriguez ay gumawa ng libro laban sa Noli at kung sino man ang bumasa ng Noli Me Tangere ay ito ay may malaking kasalanan na nagawa. So, ang isa pang sumalakay sa Noli ay ang manunulat na Espanyol na si Vicente Barrantes. Ang kanyang mapait na pagpuna sa nobela ay inilathala sa isang pahayagan sa Madrid, La España Moderna noong Enero 1890. So, si Barrantes din ay umatake din sa Noli Me Tangere dahil pinunan niya ang ginawa ni Dr. Jose Rizal at siya ay sumulat din laban sa Noli Me Tangere ang kanyang isinulat na La España Moderna noong Enero 1890. Ang mga pagtutol sa Noli ay umabot sa session hall ng Spanish Cortes. Dalawang senador ng Espanya na sina Beda at Pando ang sumalakay sa nobela sa panahon ng debate ng Parlamento
na isang miyembro ng mababang kapulungan ng Spanish Cortes na si General Salamanca ang lumabas din laban sa Nori. So maraming lumabas na umaatake sa ginawa ni Dr. Rizal na Nori Mitangere, katulad nila Beda at Pando at si General Salamanca dahil sila ay tutol sa mga nilalaman ng ginawa ni Dr. Jose Rizal, dahil yung ginawa ni Dr. Jose Rizal ito ay laban sa mga masasamang Espanyol at sa mga masasamang namumuno sa simbahan. So kung may umatake o kumakalaban sa ginawang nobela ni Dr. Jose Rizal, meron namang tagapagtanggol nito. So ang Noli ay merong mga galak na tagapagtanggol. Ang nag-aaway na editor na La Solidaridad na si Marcelo H. del Pilar na nagsulat sa ilalim ng panulat ng Dolores Manapat ay naglathala ng isang boleto na pinamagatang "Kaingat Kayo" bilang isang sagot kay Father Rodriguez na "Kaingat Kayo". Ang pagkakapareho ng pamagat ay pisikal na make-up na boleto ng del Pilar at kay Rodriguez. Ang gawain ni del Pilar na makapasok sa mga simbahan kung saan ipinamamahagi ang upos ni Rodriguez sa mga simbahan. Ang itinutulong ng "Kaingat Kayo" ay matalino pinaglihi na si del Pilar. So ang nangangahulugan na literal na ang ginawang pamphlet ni del Pilar na "Kaingat Kayo" is the "Be as deeper as an eel". So ang ginawa ni Marcelo H. del Pilar is ito yung naglalaman ng paglalaban sa ginawang nobela ni Dr. Jose Rizal laban sa ginawa ni Padre Rodriguez na pambabatikos niya doon sa ginawa ni Dr. Jose Rizal. So si Marcelo H. del Pilar naman is ang ginawa niya is ito yung paglalaban niya sa ginawa ni Dr. Jose Rizal. So ipinagtanggol naman ni Father Francisco Sanchez na minamahal ni Dr. Jose Rizal na professor ng Jesuita ang nobela sa publiko. Ang taga-Espanya na Estados na si Don Sismundo Moret na dating pangulo ng konseho ng mga ministro ay nagbasa at nagustuhan ang aklat. So yung professor ni Dr. Jose Rizal na si Father Francisco Sanchez ay ipinaglaban niya ito sa publiko, at si Sismundo Moret ay nagustuhan niya rin yung ginawa ni Dr. Jose Rizal na "Noli Me Tangere". So ang isa pang napakatalino na pagtatanggol sa Noli ay nagmula sa isang hindi inaasang pagkukunan. Ito ay si Rev. Vicente Garcia, isang Pilipinong Katolikong pre-eskola, isang theology ng Maynila Cathedral at tagasalin ng Tagalog ng tanyag na Imitation of Christ ni Thomas E. Kempis. Ang amang si Garcia na nagsusulat sa ilalim ng panulat na Justo Desiderio Magalang ay sumulat ng isang pagtatanggol sa Noli na inilathala sa Singapore bilang isang appendix sa isang boleto na may petsa noong Hulyo 1888. So si Rev. Vicente Garcia ay ipinagtanggol niya rin yung ginawang nobela ni Dr. Jose Rizal laban kay Father Rodriguez. Kahit na maraming bumabatiko sa ginawa ni Dr. Jose Rizal na nobela na "Noli Me Tangere", ay mas maraming nagtatanggol sa nilalaman ng nobelang "Noli Me Tangere". Sinamog niya ang mga argumento ni Father Rodriguez tulad ng mga sumusunod. Yung mga sinulat ni Rev. Vicente Garcia sa argumento ni Padre Rodriguez. Ang number 1 ay si Rizal ay hindi maaaring maging isang ignorante na tao tulad ni Father Rodriguez na inakusahan, sapagkat si
si Rizal ay nagtapos sa mga universidad ng Spanish at maraming natanggap na parangal at scholar. So si Rizal daw ay hindi daw pwedeng tawagin na ignorante dahil si Rizal daw ay isang matalino dahil marami siyang napasukan na universidad at maraming parangal at maraming nakuhaang scholar. Number 2 ay hindi umatake si Rizal sa mga simbahan at Espanya tulad na sinabi ni Padre Rodriguez na ang inaatake ni Dr. Jose Rizal is yung mga simbahan at Espanya sapagkat ang mga sinalakay ni Rizal sa Noli ay ang mga masamang opisyal ng Espanya at hindi ang Espanya at ang mga masasama at tiwaling mga praile at hindi ang mga simbahan. So hindi inatake ni Dr. Jose Rizal yung mga simbahan at mga Espanyol kasi dahil ang inatake ni Dr. Jose Rizal is yung mga masamang opisyal ng mga Espanyol at mga tiwaling mga praile na nagtatrabaho doon sa simbahan. Number 3 naman is sabi ni Father Rodriguez, makakabasa ng Noli ay gumawa ng mortal na kasalanan dahil nabasa din ni Rodriguez ang nobela at kaya't gumawa rin siya ng mortal na kasalanan. So sabi niya dito is kung sino daw ang makakabasa ng Noli ay malaki ang kasalanan niya. So dahil kahit si Rodriguez is malaki rin yung kasalanan kahit may isinulat siya. Nang maglaon nang malaman ni Dr. Jose Rizal ang tungkol sa masigla na pagtatanggol ni Padre Garcia ng kanyang nobela ay umiyak siya dahil labis ang pagsasalamat niya. Si Rizal mismo ay pinagtanggol ang kanyang nobela laban sa pag-aatake ni Barrantes sa isang lihim na isinulat sa Brazil, ang Belgium noong Pebrero 1980. So, si Dr. Jose Rizal ay mangiyak-yak siya dahil nalaman niyang ang kanyang professor na si Padre Garcia ay pinagtanggol niya yung ginawa ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere. Dahil kahit si Dr. Jose Rizal na ginawa niya yung nobelang Noli Me Tangere ay pinaglaban niya rin ito. Dahil lihim siyang nagsusulat din ng pag-aatake sa mga sumisira sa kanyang ginawang nobela. Sa lihim na isinulat ni Dr. Jose Rizal, nilantad niya ang kamangmangan ni Barrantes sa mga gawain sa Pilipinas at kalokohan sa pag-iisip na hindi karapat-dapat sa isang akademik. Nakilala ni Barrantes si Rizal ang kanyang Panginoon sa satire at polemics noong mga araw kung saan ang Noli ay target ng isang mainit na controversial sa pagitan ng mga praile at kanilang mga alipores at mga kaibigan ni Rizal. Ang lahat ng mga kopya nito ay nabili na at ang presyo bawat kopya ay umakyat sa hindi pa nagagawa na antas. So, yung ginawang lihim ni Dr. Jose Rizal na pagsulat sa tungkol kay Barrantes, ito yung ginawa niyang kalokohan at kamangmangan sa ating bayan. Lahat ng ginawa ni Barrantes na kalokohan ay ito ay isinulat ni Dr. Jose Rizal dahil ito sa pagbabatikos ni Barrantes sa kanyang nobela. At ang ginawa ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere, ito ay gumawa ng isang controversial na ito ay maraming gustong makakuha ng kopya sa ginawang nobela ni Dr. Jose Rizal dahil kahit yung mga kalaban ni Dr. Jose Rizal ay gusto rin kumuha ng kopya, kahit ang mga kaibigan ni Dr. Jose Rizal ay gusto rin. At ang presyo ng Noli Me Tangere na nobela ni Dr. Jose Rizal ay ito rin ay tumaas. Kapwa ang mga kaibigan at kalaban ng Noli ay nahihirapang magtamo ng isang kopya. Ayon kay Dr. Jose Rizal, sa isang liham kay Fernando Canon mula sa Geneva noong Hunyo 13, 1987, ang presyo na itinakda niya sa bawat kopya ay 5 peseta o katumbas ng 1 piso. Ngunit ang presyo ay tumaas hanggang 50 piso bawat kopya. So kahit ang mga kaibigan ni Dr. Jose Rizal at mga kalaban niya ay ngayon ay nahihirapan na silang kumuha ng kopya ng nobelang ginawa ni Dr. Jose Rizal dahil ang
ginawa ni Dr. Jose Rizal na nobela ay ito ay naging tanyag at ito ay tumaas ng 50 piso bawat kopya. Noon is katumbas noon ng 1 piso noon, pero ngayon is tumaas ng 50 piso bawat kopya. Dahil ito ay naging tanyag na, kaya ito ay nahihirapan ng kumuha ng kopya ang kanyang mga kaibigan at mga kalaban ni Dr. Jose Rizal. Si Rizal at si Andrade, habang ang bagyong Sanoli ay nanggagalait sa galit ang kanyang mga kalaban, si Rizal ay hindi minolesya sa Calamba. Ito ay dahil sa kagandahang loob ni Gobernador General Terrero sa pagtatalaga ng isang tanod para sa kanya sa pagitan ng Spanish bodyguard na ito na si Lieutenant Jose Tabiel de Andrade at si Rizal, na mulaklak ang isang magandang pagkakaibigan. So dahil kay Gobernador General Terrero ay hindi namolesya o hindi nasaktan si Dr. Jose Rizal dahil binigyan ni General Terrero ng isang bodyguard na si Andrade. Dahil doon na hindi kaya na mga praile nasaktan si Dr. Jose Rizal dahil sa ibinigay ni Gobernador General Terrero na bodyguard na si Andrade. Magkasama si Rizal at Andrade, kapwa bata, edukado at may kultura, ay naglalakad sa maliliit na bukid. Tinalakay ang mga paksang pinag-iinteresan at nasisiyahan sa fishing, pagbabaril, pangangaso at pagpipinta. Si Lieutenant Andrade ay naging isang labis na paghanga sa lalaking inaatasan niyang bantayan at protektahan. So para na silang magkapatid dahil pareho silang edukado, dahil si Lieutenant Andrade ay isang edukadong lalaki, dahil magkapareho sila ni Dr. Jose Rizal, at si Andrade ay hinahangaan niya si Dr. Jose Rizal. Taon nang lumipas, isinulat niya ang tungkol kay Rizal. Si Rizal ay pino, edukado at maginoo. Ang mga kalibangan na pinakainteresado sa kanya ay ang mga pangangaso, bukod pa sa pagbabaril, pagpipinta at pag-hiking. So si Andrade ay sumulat din tungkol kay Dr. Jose Rizal sa mga gusto ni Rizal, dahil hangang-hanga si Lieutenant Andrade sa katalinuhan ni Dr. Jose Rizal. Dahil sa maraming angking at talento si Dr. Jose Rizal. So naalala daw ni Lieutenant Andrade ang paglalakbay sa Mount Makiling hindi gaanong para sa magandang tanawin, pati na rin sa mga alingaw-ngaw at nakakasamang epekto na nagre-resulta mula rito. Mayroong isa na naniniwala at nagulat sa Maynila na kami ni Rizal sa tuktok ng bundok itinaas ang watawat ng German. So kahit na walang ginagawa si Dr. Jose Rizal at si Lieutenant Andrade sa kanilang paglalakbay, ay meron din nagsasabi na Dr. Jose Rizal at Andrade ay tinaas daw nila sa bundok yung watawat ng Germans, kahit wala itong katotohanan. Pinahayag ang soberanya nito sa Pilipinas. Naisip ko na ang ganoong kalokohan ay nagmula sa mga praile ng Calamba, ngunit hindi nagkagulo upang magtanong tungkol sa bagay na ito. So naisip daw ni Lieutenant Andrade na ang may mga pakan na doon pala sa mga ulat na yun is yung mga praile, pero wala rin nangyaring gulo. Ang nakapinsala sa masasayang araw ni Dr. Jose Rizal sa Calamba kasama si Lieutenant Andrade ay ang una ay ang pagkamatay ng kanyang nakakatandang kapatid na babae na si Olympia. So namatay yung kapatid ni Dr. Jose Rizal na panganay na babae noong siya ay sa Calamba. Ang number 2 is ang walang kwentang-kwento na ipinakalat ng kanyang mga kaaway na siya ay isang aliman na maniktik, isang ahente ng Bismarck, isang protestante, isang
mason, isang bruha, isang kaluluwang lampas sa kaligtasan at iba pa. So ang mga kalaban ni Dr. Jose Rizal ay ginawa ng mga kwentong hindi totoo dahil lahat ng sinabi nila sa mga tao is yun yung mga hindi katotohanan kay Dr. Jose Rizal, dahil ang mga praile ay sinisiraan nila si Dr. Jose Rizal sa mga tao. Ang Calambas Agrarian Trouble. Si Gobernador General Terrero na naimpluwensyahan ng ilang mga katotohanan sa Noli Me Tangere ay nag-utos sa isang pagsisiyasat ng gobyerno sa mga lupain ng praile upang malunasan ang anumang mga kasamaan na maaaring naroon na may kaugnayan sa mga buwis sa lupa at sa mga kaugnayan ng nangungupahan. So dahil doon sa ginawang nobela ni Dr. Jose Rizal, si General Terrero is naimpluwensyahan siya. At dahil doon is inutos niya na siyasati ng lupa ng mga praile dahil meron itong anomalyang nangyayari. Buwis ng mga lupa at sa mga nangungupahan doon sa mga lupa ng mga praile. Kaya siya nag-utos na siyasatin ito. Ang isa sa mga praile na estadong apektado ay ang Calamba Hacienda na pagmamay-ari ng Dominican Order mula pa noong 1833. Alinsunod sa utos ng Gobernador General na ipinitsahan noong Disyembre 30, 1987, inatasan ng Gobernador Sibil ng lalawigan ng Laguna ang mga otoridad ng munisipal ng Calamba na siyasatin ang mga kalagayang agraryo ng kanilang lokalidad. So dahil sa inutos ni General Terrero na siyasatin lahat ng mga hacienda, ay apektado rin ng mga estado ng mga praile at kasali rin dito ang hacienda ng Calamba na pagmamay-ari ng Dominican. Dahil lahat ng mga otoridad ng Laguna at Calamba is ipinasiyasat ni Gobernador General Terrero lahat ng mga agrarian reform. Dahil may nangyayari dito na anomalya. Kaya ito is ipinapasiyasat ni Gobernador General Terrero. Marinig nila ang pagsisiyasat, hiniling ng mga taga-Calamba ang tulong ni Dr. Jose Rizal sa pagtipon ng mga katotohanan at paglista ng kanilang mga hinaing laban sa pamamahala ng hacienda upang ang mga pamahalaang sentral ay maaaring magsimula ng ilang mga reformang agraryo. Nang marinig nila ang pagsisiyasat ni Gobernador General Terrero is humingi sila ng tulong kay Dr. Jose Rizal sa kanilang mga hinaing laban sa mga praile na namamahala sa mga hacienda para makagawa ng panimulang reformang agraryo ang mga gobyerno para sila ay matulungan. Dahil ang mga praile ay hindi makatarungan na paghihingi na or pagbibigay sa mga pamahalaan ng praile ng buwis. Kaya ang mga tao ay humingi kay Dr. Jose Rizal para matulungan sila sa kanilang mga problema sa lupain ng mga praile, sa kanilang pangungupahan sa lupa. Tapos ang masusing pag-aaral ng mga kondisyon sa Calamba ay sinulat ni Dr. Jose Rizal ang kanyang mga natuklasan na nilagdaan ng mga nangungupahan at 3 sa mga opisyal ng hacienda. Matapos ang masusing pag-aaral sa kondisyon ng Calamba, si Dr. Jose Rizal ay sinulat niya ang mga natuklasan na at ang mga nagreklamo sa kanya ng mga tao is ito ay nilagdaan nila yung sulat ni Dr. Jose Rizal at yung 3 opisyal. Ang mga natuklasan na ito na formal na isinumite sa pamahalaan para sa aksyon ay ang mga sumusunod. Yung ginawang isinulat ni Dr. Jose Rizal is ito ay isinumite niya sa pamahalaan. So ang number 1 is ang hacienda ng Dominican Order ay binubuo hindi lamang ang mga lupa sa paligid
ng Calamba, kundi pati na rin ang mga bayan ng Calamba. So, hindi lamang binubuo ng Dominican Order ang hacienda, kundi buong Calamba, buong bayan ng Calamba. Ang number 2 is patuloy na tumataas ang kita ng Dominican Order dahil sa di makatwirang pagtaas ng mga renta na binabayaran ng mga nangungupahan. So dahil sa mga tao na nangungupahan doon sa kanilang lupa is tumaas yung kanilang kita dahil sa hindi makatwirang pagkuha ng bayad. Kaya tumaas ang kanilang kita. Ang number 3, ang nagmamay-ari ng hacienda ay hindi nagambag ng 1 sentibo para sa pagdiriwang ng piyesta ng bayan, para sa edukasyon ng mga bata at para sa pagpapabuti ng agrikultura. So yun daw yung nagmamay-ari ng hacienda is hindi yung nabibigay sa mga paaralan at sa mga pagdiriwang ng piyesta ng bayan ng Calamba at sa pagpapabuti ng agrikultura sa bayan ng Calamba. Ang number 4 is ang mga nangungupahan na gumugol ng labis na paggawa sa paglilinis ng mga lupain ay tinanggal sa nasabing mga lupain sa malambot na kadahilanan. So yung mga taong nagtrabaho na maglinis doon sa lupain nila is tinanggal nila sa walang kadahilanan. At dito nagtatapos ang aking ulat. And sukran. Nang may lathala ng mga pahayagan ang nakasulat na ulat ni Padre Font ng komisyon sa pagsensor, si Rizal at ang kanyang mga kaibigan ay nabalisa at hindi mapalagay. Ang mga kalaban ni Rizal ay nagalak sa hindi banal na kagalakan. Ang pagbabawal ng noli me tangere ay nagsilbi lamang upang gawin itong tanyag. Lahat ay nais na basahin ito dahil balita tungkol sa mahusay na libro kumakalat sa gitna ng masa. Kung ano ang hindi gusto ng kinamumuhian ng mga Kastilang Espanya, ay ito naman ay kagustuhan ng masa. Sa kabila ng pagbabawal ng gobyerno at ang pagbabantay ng malupit na gwardyang sibil,
maraming mga Pilipino ang nakakuha ng mga kopya ng Noli Me Tangere na binabasa nila sa gabi sa likod ng mga nakasarang pinto. So nang may pahayag ang ulat ni Padre Font na si Rizal at ang kanyang mga kaibigan ay hindi mapalagay at sila ay nababalisa at ang kanilang kalaban ni Rizal ay tuwang-tuwa sa nangyayari. Pero kahit na ipinagbawal ang nobela na gumawa ng maraming kopya, ito ay mas naging tanyag sa masa at maraming tao ang gustong basahin ang Noli Me Tangere, na kahit na ipinagbabawal ng gobyerno na basahin at maraming tao ang gustong basahin ang nobela. Kahit na mahigpit ang Guardian Sibil, ay marami din ang nakakuha ng kopya ng Noli Me Tangere at ito ay binabasa ng mga tao sa gabi para hindi sila makita. Nagpasalamat si Dr. Jose Rizal kay Gobernador General Terrero dahil walang taong nabilanggo at mga namatay na mga Pilipino. Tumanggi siyang takutin ng mga prayle na nagtaguyod para sa positibong mga panunupil na laban sa mga taong nahuling nagbasa ng nobela at mapaghiganti na aksyon laban sa may akda nito. So, nagpasalamat si Dr. Jose Rizal dahil kay Gobernador General Terrero ay walang nabilanggo o namatay na mga Pilipino na bumasa sa nobela ni Dr. Jose Rizal at nagpasalamat din siya sa hindi nasaktan si Dr. Jose Rizal sa kalupitan ng mga prayle. Ito naman ang mga umatake ng Noli. So, ang labanan sa Noli ay naging anyo ng isang digmaan ng mga salita. So, ang Noli ay naging labanan nito ng mga tao. May nag-atake dito at may lumalaban sa Noli Me Tangere. So, iniprint ni Father Font ang kanyang ulat at ipinakalat ang mga kopya nito at naniniwala ang kanyang pagpuna sa pinagagawang nobela ay magpapahamak dito. So, si Padre Font ay nagprint ng mga kopya at sabi niya dito ay ikakapahamak niya ito. So, ang isa pang mga prayle na umatake sa nobela ni Dr. Jose Rizal ay si Agustinian at si Padre Jose Rodriguez ng Guadalupe ay naglathala noong 1888 ng isang polyeto na pinamagatang "Kaingat kayo, be aware" na sumalakay sa Noli at binalaan ang mga mambabasa na kung basahin nila ito, gumawa sila ng mga mortal na kasalanan kung ang nasabing libro ay puno ng herehe. So, ang polyeto ito ay maliit na libro. So, si Padre Rodriguez ay gumawa ng libro laban sa Noli. At kung sino man ang bumasa ng Noli Me Tangere ay ito ay may malaking kasalanan na nagawa. So, ang isa pang sumalakay sa Noli ay ang manunulat na Espanyol na si Vicente Barrantes. Ang kanyang mapait na pagpuna sa nobela ay inilathala sa isang pahayagan sa Madrid, La España Moderna noong Enero 1890. So, si Barrantes din ay umatake din sa Noli Me Tangere dahil pinunan niya ang ginawa ni Dr. Jose Rizal at siya ay sumulat din laban sa Noli Me Tangere ang kanyang isinulat na La España Moderna noong Enero 1890. Ang mga pagtutol sa Noli ay umabot sa session hall ng Spanish Cortes. Dalawang senador ng Espanya na sina Beda at Pando ang sumalakay sa nobela sa panahon ng debate ng Parlamento na isang miyembro ng mababang kapulungan ng Spanish Cortes na si General Salamanca ang
lumabas din laban sa Nori. So maraming lumabas na umaatake sa ginawa ni Dr. Serizal na Nori Mitanghire, katulad nila Beda at Pando at si General Salamangka, dahil sila ay tutol sa mga nilalaman ng ginawa ni Dr. Jose Rizal, dahil yung ginawa ni Dr. Jose Rizal ito ay laban sa mga masasamang Espanyol at sa mga masasamang namumuno sa simbahan. So kung may umaatake o kumakalaban sa ginawang nobela ni Dr. Jose Rizal, meron namang tagapagtanggol nito. So ang Noli ay mayroong mga galak na tagapagtanggol. Ang nag-aaway na editor na La Solidaridad na si Marcelo H. del Pilar, na nagsulat sa ilalim ng panulat ng Dolores Manapat, ay naglathala ng isang folleto na pinamagatang "Kaingat Kayo" bilang isang sagot kay Father Rodriguez na "Kaingat Kayo". Ang pagkakapareho ng pamagat ay pisikal na make-up na folleto ng del Pilar at kay Rodriguez. Ang gawain ni del Pilar na makapasok sa mga simbahan kung saan ipinamamahagi ang upos ni Rodriguez sa mga simbahan. Ang itinutulong ng "Kaingat Kayo" ay matalino pinaglihi na si del Pilar. So ang nangangahulugan na literal na ang ginawang pamphlet ni del Pilar na "Kaingat Kayo" is the "Be as deeper as an eel". So ang ginawa ni Marcelo H. del Pilar is ito yung naglalaman ng paglalaban sa ginawang nobela ni Dr. Jose Rizal laban sa ginawa ni Padre Rodriguez na pambabatikos niya doon sa ginawa ni Dr. Jose Rizal. So si Marcelo H. del Pilar naman is ang ginawa niya is ito yung paglalaban niya sa ginawa ni Dr. Jose Rizal. Ipinagtanggol naman ni Father Francisco Sanchez na minamahal ni Dr. Jose Rizal na professor ng Jesuita ang nobela sa publiko. Ang taga-Espanya na Estados na si Don Sismundo Moret, na dating pangulo ng Konseho ng mga Ministro, ay nagbasa at nagustuhan ang aklat. So yung professor ni Dr. Jose Rizal na si Father Francisco Sanchez ay ipinaglaban niya ito sa publiko, at si Sismundo Moret ay nagustuhan niya rin yung ginawa ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere. So ang isa pang napakatalino na pagtatanggol sa Noli ay nagmula sa isang hindi inaasahang mapagkukunan. Ito ay si Rev. Vicente Garcia, isang Pilipinong Katolikong pre-scholar, isang theology ng Maynila Cathedral at tagasalin ng Tagalog ng Tanyag na Imitasyon of Christ ni Thomas E. Kempis. Ang amang si Garcia na nagsusulat sa ilalim ng panulat na Justo Desiderio Magalang ay sumulat ng isang pagtatanggol sa Noli na inilathala sa Singapore bilang isang appendix sa isang folleto na may petsa noong Hulyo 18, 1888. So si Rev. Vicente Garcia ay ipinagtanggol niya rin yung ginawang nobela ni Dr. Jose Rizal laban kay Father Rodriguez. Kahit na maraming bumabatikos sa ginawa ni Dr. Jose Rizal na nobela na Noli Me Tangere, ay mas maraming nagtatanggol sa nilalaman ng nobelang Noli Me Tangere. Sinamog niya ang mga argumento ni Father Rodriguez tulad ng mga sumusunod. Yung mga sinulat ni Rev. Vicente Garcia sa argumento ni Padre Rodriguez. Ang number 1 ay si Rizal ay hindi maaaring maging isang ignorante na tao tulad ni Father Rodriguez na inakusahan, sapagkat si Rizal ay nagtapos sa mga universidad ng Spanish at maraming
natanggap na parangal at scholar. So si Rizal daw ay hindi daw pwedeng tawagin na ignorante dahil si Rizal daw ay isang matalino. Dahil marami siyang napasukan na universidad at maraming parangal at maraming nakuhaang scholar. Number 2 ay hindi umatake si Rizal sa mga simbahan at Espanya tulad na sinabi ni Padre Rodriguez na ang inaatake ni Dr. Jose Rizal is yung mga simbahan at Espanya sapagkat ang mga sinalakay ni Rizal sa Noli ay ang mga masamang opisyal ng Espanya at hindi ang Espanya. At ang mga masasama at tiwaling mga praile at hindi ang mga simbahan. So, hindi inatake ni Dr. Jose Rizal yung mga simbahan at mga Espanyol. Kasi dahil ang inatake ni Dr. Jose Rizal is yung mga masamang opisyal ng mga Espanyol at mga tiwaling mga praile na nagtatrabaho doon sa simbahan. 3 ay sinabi ng amang si Rodriguez na ang mga makakabasa ng Noli ay gumawa ng mortal na kasalanan. Dahil nabasa din ni Rodriguez ang nobela at kaya't gumawa rin siya ng mortal na kasalanan. So sabi niya dito is kung sino daw ang makakabasa ng Noli ay malaki ang kasalanan niya. So dahil kahit si Rodriguez is malaki rin yung kasalanan kahit may isinulat siya. Nang maglaon nang malaman ni Dr. Jose Rizal ang tungkol sa masigla na pagtatanggol ni Padre Garcia ng kanyang nobela ay umiyak siya dahil labis ang pagsasalamat niya. Si Rizal mismo ay ipinagtanggol ang kanyang nobela laban sa pag-aatake ni Barante sa isang lihim na isinulat sa Brazil, ang Belgium noong Pebrero 1980. So, si Dr. Jose Rizal ay mangiyak-yak siya dahil nalaman niyang ang kanyang professor na si Padre Garcia ay pinagtanggol niya yung ginawa ni Dr. Jose Rizal na No Limit Tangere. Dahil kahit si Dr. Jose Rizal na ginawa niya yung nobelang No Limit Tangere ay pinaglaban niya rin ito. Dahil lihim siyang nagsusulat din ng pag-aatake sa mga sumisira sa kanyang ginawang nobela. Sa lihim na isinulat ni Dr. Jose Rizal, nilantad niya ang kamangmangan ni Barante sa mga gawain sa Pilipinas at kalokohan sa pag-iisip na hindi karapat-dapat sa isang akademik. Nakilala ni Barante si Rizal ang kanyang Panginoon sa satire at polemics noong mga araw kung saan ang Noli ay target ng isang mainit na kontrobersyal sa pagitan ng mga praile at kanilang mga lepores at mga kaibigan ni Rizal. Ang lahat ng mga kopya nito ay nabili na at ang presyo bawat kopya ay umakyat sa hindi pa nagagawa na antas. So, yung ginawang lihim ni Dr. Rizal na pagsulat sa tungkol kay Barante, ito yung ginawa niyang kalokohan at kamangmangan sa ating bayan. Lahat ng ginawa ni Barantes na kalokohan ay ito ay isinulat ni Dr. Jose Rizal dahil ito sa pagbabatikos ni Barantes sa kanyang nobela. At ang ginawa ni Dr. Jose Rizal na No Limit Tangere, ito ay gumawa ng isang controversial na ito ay maraming gustong makakuha ng kopya sa ginawang nobela ni Dr. Jose Rizal dahil kahit yung mga kalaban ni Dr. Jose Rizal ay gusto rin kumuha ng kopya, kahit ang mga kaibigan ni Dr. Jose Rizal ay gusto rin. At ang presyo ng No Limit Tangere na nobela ni Dr. Jose Rizal ay ito rin ay tumaas. Kapwa ang mga kaibigan at kalaban ng Noli ay nahihirapang magtamo ng isang kopya. Ayon kay Dr. Jose Rizal, sa isang liham kay Fernando Canon mula sa Geneva noong Hunyo 13, 1987, ang presyo na itinakda niya sa bawat kopya ay 5 peseta o katumbas ng 1 piso. Ngunit ang presyo ay tumaas hanggang 50 piso bawat kopya. So kahit ang mga kaibigan ni Dr. Jose Rizal at mga kalaban niya ay ngayon ay nahihirapan na silang kumuha ng kopya ng nobelang ginawa ni Dr. Jose Rizal. Dahil ang ginawa ni Dr. Jose Rizal na nobela ay ito ay naging tanyag. At ito ay tumaas
ng 50 piso bawat kopya. Noon is katumbas noon ng 1 piso noon. Pero ngayon is tumaas ng 50 piso bawat kopya. Dahil ito ay naging tanyag na, kaya ito ay nahihirapan ng kumuha ng kopya ang kanyang mga kaibigan at mga kalaban ni Dr. Jose Rizal. Si Rizal at si Andrade habang ang bagyo sa Noli ay nanggagalait sa galit ang kanyang mga kalaban, si Rizal ay hindi minolesya sa Calamba. Ito ay dahil sa kagandahang loob ni Gobernador General Terrero sa pagtatalaga ng isang tanod para sa kanya sa pagitan ng Spanish bodyguard na ito na si Lieutenant Jose Tabiel de Andrade at si Rizal na mulaklak ang isang magandang pagkakaibigan. So dahil kay Gobernador General Terrero ay hindi namolesya o hindi nasaktan si Dr. Jose Rizal dahil binigyan ni General Terrero ng isang bodyguard na si Andrade. Dahil doon na hindi kaya na mga praile nasaktan si Dr. Jose Rizal dahil sa ibinigay ni Gobernador General Terrero na bodyguard na si Andrade. Magkasama sina Rizal at Andrade, kapwa bata, edukado at may kultura, ay naglalakad sa maliliit na bukid. Tinalakay ang mga paksang pinag-iinteresan at nasisiyahan sa fishing, pagbabaril, pangangaso at pagpipinta. Si Lieutenant Andrade ay naging isang labis na paghanga sa lalaking inaatasan niyang bantayan at protektahan. So para na silang magkapatid dahil pareho silang edukado, dahil si Lieutenant Andrade ay isang edukadong lalaki dahil magkapareho sila ni Dr. Jose Rizal at si Andrade ay hinahangaan niya si Dr. Jose Rizal. Taon nang lumipas, isinulat niya ang tungkol kay Rizal. Si Rizal ay pino, edukado at maginoo. Ang mga kalibangan na pinakainteresado sa kanya ay ang mga pangangaso bukod pa sa pagbabaril, pagpipinta at pag-hiking. So si Andrade ay sumulat din tungkol kay Dr. Jose Rizal sa mga gusto ni Rizal dahil hangang-hanga si Lieutenant Andrade sa katalinuhan ni Dr. Jose Rizal. Dahil sa maraming angking talento si Dr. Jose Rizal. So naalala daw ni Lieutenant Andrade ang paglalakbay sa Mount Makiling hindi gaanong para sa magandang tanawin, pati na rin sa mga alingaw-ngaw at nakakasamang epekto na nagre-resulta mula rito. Mayroong isa na naniniwala at nagulat sa Maynila na kami ni Rizal sa tuktok ng bundok itinaas ang watawat ng German. Pinahayag ang soberanya nito sa Pilipinas. Naisip ko na ang ganoong kalokohan ay nagmula sa mga praile ng Calamba, ngunit hindi nagkagulo upang magtanong tungkol sa bagay na ito. So, naisip daw ni Lieutenant Andrade na ang may mga pakan na doon pala sa mga ulat na yun is yung mga praile. Pero wala rin nangyaring gulo. Ang nakapinsala sa masasayang araw ni Dr. Jose Rizal sa Calamba kasama si Lieutenant Andrade ay ang una ay ang pagkamatay ng kanyang nakakatandang kapatid na babae na si Olympia. So namatay yung kapatid ni Dr. Jose Rizal na panganay na babae noong siya ay sa Calamba. Ang number 2 is ang walang kwentang kwento na ipinakalat ng kanyang mga kaaway na siya ay isang aliman na maniktik, isang ahente ng Bismarck, isang protestante, isang mason, isang bruha, isang kaluluwang lampas sa kaligtasan at iba pa. So ang mga kalaban ni Dr. Jose Rizal ay ginawan ng mga kwentong hindi totoo dahil lahat ng sinabi nila sa mga tao is yun yung mga hindi katotohanan kay Dr. Jose Rizal. Dahil ang mga praile ay sinisiraan nila si Dr. Jose Rizal sa mga tao.
ang Calambas Agrarian Trouble. Si Gobernador General Terrero na naimpluwensyahan ng ilang mga katotohanan sa Noli Me Tangere ay nag-utos sa isang pagsisiyasat ng gobyerno sa mga lupain ng praile upang malunasan ang anumang mga kasamaan na maaaring naroon na may kaugnayan sa mga buwis sa lupa at sa mga kaugnayan ng nangungupahan. So dahil doon sa ginawang nobela ni Dr. Jose Rizal, si General Terrero is naimpluwensyahan siya. At dahil doon is inutos niya na siyasati ng lupa ng mga praile dahil meron itong anomalyang nangyayari. Buwis ng mga lupa at sa mga nangungupahan doon sa mga lupa ng mga praile. Kaya siya nag-utos na siyasatin ito. Ang isa sa mga praile na estadong apektado ay ang Calamba Hacienda na pagmamay-ari ng Dominican Order mula pa noong 1833. Alinsunod sa utos ng Gobernador General na ipinitsahan noong Disyembre 30, 1987, inatasan ng Gobernador Sibil ng lalawigan ng Laguna ang mga otoridad ng munisipal ng Calamba na siyasatin ang mga kalagayang agraryo ng kanilang lokalidad. So dahil sa inutos ni General Terrero na siyasatin lahat ng mga hacienda, ay apektado rin ng mga estado ng mga praile at kasali rin dito ang hacienda ng Calamba na pagmamay-ari ng Dominican. Dahil lahat ng mga otoridad ng Laguna at Calamba is ipinasiyasat ni Gobernador General Terrero lahat ng mga agrarian reform. Dahil may nangyayari dito na anomalya. Kaya ito is ipinapasiyasat ni Gobernador General Terrero. Marinig nila ang pagsisiyasat, hiniling ng mga taga-Calamba ang tulong ni Dr. Jose Rizal sa pagtipon ng mga katotohanan at paglista ng kanilang mga hinaing laban sa pamamahala ng hacienda upang ang mga pamahalaang sentral ay maaaring magsimula ng ilang mga reformang agraryo. Nang marinig nila ang pagsisiyasat ni Gobernador General Terrero is humingi sila ng tulong kay Dr. Jose Rizal sa kanilang mga hinaing laban sa mga praile na namamahala sa mga hacienda para makagawa ng panimulang reformang agraryo ang mga gobyerno para sila ay matulungan. Dahil ang mga praile ay hindi makatarungan na paghihingi na or pagbibigay sa mga pamahalaan ng praile ng buwis. Kaya ang mga tao ay humingi kay Dr. Jose Rizal para matulungan sila sa kanilang mga problema sa lupain ng mga praile, sa kanilang pangungupahan sa lupa. Tapos ang masusing pag-aaral ng mga kondisyon sa Calamba ay sinulat ni Dr. Jose Rizal ang kanyang mga natuklasan na nilagdaan ng mga nangungupahan at 3 sa mga opisyal ng hacienda. So matapos ang masusing pag-aaral sa kondisyon ng Calamba, si Dr. Jose Rizal ay sinulat niya ang mga natuklasan na at ang mga nagreklamo sa kanya ng mga tao is ito ay nilagdaan nila yung sulat ni Dr. Jose Rizal at yung 3 opisyal. Ang mga natuklasan na ito na formal na isinumite sa pamahalaan para sa aksyon ay ang mga sumusunod. Yung ginawang isinulat ni Dr. Jose Rizal is ito ay isinumite niya sa pamahalaan. So ang number 1 is ang hacienda ng Dominican Order ay binubuo hindi lamang ang mga lupa sa paligid ng Calamba kundi pati na rin ang mga bayan ng Calamba. So hindi lamang binubuo ng Dominican Order ang hacienda kundi buong Calamba, buong bayan ng Calamba. Ang number 2 is patuloy na tumataas ang kita ng Dominican Order dahil sa di makatwirang pagtaas ng mga renta na binabayaran ng mga nangungupahan. So dahil sa mga tao na nangungupahan doon sa
kanilang lupa is tumaas yung kanilang kita dahil sa hindi makatwirang pagkuha ng bayad. Kaya tumaas ang kanilang kita. Ang number 3, ang nagmamay-ari ng hasyenda ay hindi nagambag ng 1 sentibo para sa pagdiriwang ng piyesta ng bayan, para sa edukasyon ng mga bata at para sa pagpapabuti ng agrikultura. So yun daw yung nagmamay-ari ng hasyenda is hindi yung nabibigay sa mga paaralan at sa mga pagdiriwang ng piyesta ng bayan ng Calamba at sa pagpapabuti ng agrikultura sa bayan ng Calamba. Ang number 4 is ang mga nangungupahan na gumugol ng labis na paggawa sa paglilinis ng mga lupain ay tinanggal sa nasabing mga lupain sa malambot na kadahilanan. So yung mga taong nagtrabaho na maglinis doon sa lupain nila is tinanggal nila sa walang kadahilanan. At dito nagtatapos ang aking ulat. And sukran.